Ito naman, no, again, Attorney Dino, with due respect sa kagalang-galang ng Korte Suprema, ayoko namang isipin na itong tagal ng kanilang pagdesisyon dito sa issue na ito, na sabi mo nga, malino naman dapat yung basehan, baka naramdaman din nila yung chilling effect nitong Rodrigo Duterte na nasa posisyon, di ba? Baka nakaramdam din sila ng takot. Ayoko isipin yun, no? Mm. Lalo't ayoko isipin na kung ganun man yan nangyari, in effect, naging enabler sila ng isang abusive na leader. Nakitang-kitang inabuso yung kanyang posisyon sa pagtanggal dito kay Arthur Carandang. May mga nabasa tayo, di ba? May mga nabasa rin tayo mga pag-aaral dyan. Tandaan natin that the Supreme Court was also immensely under attack during Rodrigo Duterte's reign. No? Natanggal ang Chief Justice in an unheard of quo warranto. Sa aming mga Yeah. mag-aaral ng batas, very basic na sitting justice of the Supreme Court, specifically, lalo na siguro yung Chief Justice, should only be removed via impeachment. Pero sa akin palagay, na-politicize ang Korte Suprema ng mga oras na yon. Hindi naman ako nagsabi nito. Ang sabi nga, di ba, ng isang dissenting opinion doon, parang nagkaroon ng judicial harakiri. Di ba? Nung mga oras na yun, na tinanggal nila on their own and they were under attack by no less than the Office of the President. Ang konteksto ng mga oras na yun, dineclare ni Rodrigo Duterte si Chief Justice Sereno as his enemy, even threatened to declare martial law, at afterwards, nagkaroon ng quo warranto proceedings. Bakit ginawa ni Rodrigo Duterte yon? Kasi kung matatandaan natin, sumulat si Chief Justice Sereno kay Rodrigo Duterte, the 3-page letter nga lang yun saying na hindi mo dapat pinapangalanan yung mga huwes na nasa drug matrix mo kasi it renders them inutile in their job. Parang ganoon yung lengguwahe, no? Or parang veritably useless, yun yung term na ginamit in their job. Kasi paano pa sila magre-render, magdi-dispense ng justice kung tingin sa kanila drug lord, at hindi naman nasa disciplinary power ng president ang judges, dapat sa Supreme Court yon. So ang tamang procedure is, kung meron ka ganyang mga impormasyon, you course it through the Supreme Court, you file a case, you don't call for a press conference and label judges, RTC judges, trial judges as drug lord cuddlers. Yun lang ang sulat ni Chief Justice Sereno. Pagkatapos nun, ganito rin. Nag-commence ang mga kaso laban kay Justice Sereno on supposedly SALN na hindi na i-file. Ito yung sinasabi nga na nawawalang SALN, nasunog ba? 'Di ba yung mga depensa na yan? Regardless, 'di ba? Regardless, the proper procedure under the Constitution is also through impeachment. Hindi na naman finalo. Nasunod na naman yung presidente through the Office of the Solicitor General as filed by Kalida, 'di ba? Noong mga oras na 'yon, para pigilan na naman yung pagsasalita ng Chief Justice, which is a co-equal branch of government na ginagawa lang rin naman yung trabaho niya na naprotektahan yung mga RTC judges. So, what's the point? Ang punto nito is, ang ombudsman, which is a constitutional body, was under attack. Tandaan mo yan. Through dito. Supreme Court was under attack. The legislature was under attack. Pinakulong si Laila de Lima. Ang Commission on Human Rights, which is also a constitutional commission, di ba? A constitutional commission or office na ginawa ng konstitusyon, nakalagay yan. Tinakot rin na magiging piso ang budget. All of our institutions were under attack by just one president. Pero all of them collectively parang pinayagan din ng ating mga institusyon at mga pinagkakatiwalaan natin na mga tao dapat dito sa mga institusyon na to, pinayagan So, meron tayong nabasa, sabi ko nga, na the chilling effect was also present in no less than the Supreme Court. Looking back, nabanggit mo kanina, Attorney Dino, na itong si then Ombudsman Samuel Martires, in-implement yung preventive suspension ni Carandang. Tama, no? Tama. Yung actions niya, pero pwede ba siyang papanugitin pa ngayon? Dapat lang talaga no. Actually nga kailangan na pag-aralan at kailangan makasuhan yung si Martires for all the things and transgressions he has done, no. Talagang grabe yung kasalanan niya sa hindi pag-fulfill sa mandate niya bilang ombudsman. And again, sa aking palagay, sa aking pagkakatingin, para bang yung ombudsman naging enabler ng korupsyon, no? Nagkaroon pa nga ng legitimacy na wag mag-file ng SALN or wag ma-access yung SALN, no? ng mga tao. So, dapat talaga mapanagot. In fact, one angle din na kailangan natin tingnan yung Anti-Money Laundering Council ng panahon na yun. Nakikita naman pala visible sa kanila itong mga transaksyon na ito. Bakit walang investigasyon? Mandated sila by law
to commence that investigation. Ibig sabihin, may mga suspicious transactions, may mga flag transactions, pero walang lumabas na investigasyon. Walang final na mga kaso doon sa lahat ng mga involved, including Sara Duterte. Gumagalaw na pala itong mga pera na ito nung panahon na yun. Hindi ba dapat na-filean siya? Ang immune lang naman sa suit is yung presidente. Bakit yung mga taong ito na hindi naman immune from suit natutulog ang Anti-Money Laundering Council ng mga oras na yun? No? Another supposedly institution created by law to prevent yung dubious sources of funds, paglalaban ng pera, no? At paggamit itong bilyon-bilyon na pera para ma-enable again lahat ng mga kalokohan na ito at pagpapayaman ng mga opisyal na ito. Tandaan natin ha, isa sa mga sinabi ni Arthur Las Cañas, sinabi ni Colonel Garma na ang daming perang ginamit para i-implement yung war on drugs. Hindi na-detect ng Anti-Money Laundering Council yun. Hindi ako naniniwala. Alam dapat nila na may mga gumagalaw na ganyang kararaming pera na suspicious because that is their job. That they have visibility on bank transactions. Pero yung Anti-Money Laundering Council ng panahon ni Rodrigo Duterte natutulog. So, sa akin palagay, pati yung certification na inisyu nila or yung statement na inisyu nila na hindi nanggaling sa kanila ito, 'di ba? Or hindi, para bang yung effect hindi totoo tong datos na ito, parang kailangan rin managot no ng mga miyembro ng Anti-Money Laundering Council who released that information and who were sleeping on their job. The data are very clear. Na it was staring them right on their face. Pero again, hindi na naman ginawa ang trabaho, natutulog. At kailangan tingnan rin natin yan. So hindi lang si Martires, AMLC, rin, di ba? At yung mga nasa Office of the President, lalong-lalo na siguro yung grave abuse of discretion na ginawa ni Miguel Dea. Si Miguel Dea to yung nag-dismiss dito kay Ombudsman, no? Deputy Overall Ombudsman Karandang. Dapat siguro managot rin siya. Managot rin siya kasi very clear na grave abuse of discretion itong ginawa niya at walang constitutional basis. Inararo na lang, yun ang ginawa inararo na lang para mapigilan ang investigasyon. Bahala na, anyway, kami nasa kapangyarihan.